Maligayang Pasko po. Pastor Arnold po. Nais ko pong ibahagi na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa lahat ng tao. Maraming tao ang nag-iisip na nakakakuha lamang ng magagandang regalo mula sa Diyos kung ikaw ay mabuti. Ngunit yan ay pinagkakamalan mo. Ang Diyos ay kay Santa Claus. Kay Santa Claus, sinasabi natin, He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Ngunit hindi ganyan kumikilos ang Diyos. Hindi siya nagtatago ng naughty list at ng mga nice list pagdating sa kanyang mga biyaya. Ang sabi po sa Bible sa Matthew chapter 5 verse 45, God makes the sun rise on both good and bad people, and He sends rain for the ones who do right and for the ones who do wrong. Muli po, Matthew 5 verse 45. Ang Diyos ay walang paborito pagdating sa kanyang biyaya at kanyang kabutihan. Ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang biyaya sa lahat, kahit sa mga taong hindi naniniwala na siya ay Diyos. Sinusunod man siya o hindi, binibigyan ka ng Diyos ng kanyang biyaya sa bawat sandali ng iyong buhay. Hindi ka mabubuhay kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Ang sabi po sa Psalm 145 verse 9, The Lord is good to everyone. The Lord is good to everyone. Ibang-iba ito sa tinuturo ng mundo. Tinuturo ng mundo na makukuha mo ang nararapat sa buhay mo. Tinatawag itong karma ng mga Hindu. Ito ay ang paniniwala na mayroong cause and effect sa lahat ng iyong ginagawa. Ang mga magagandang bagay ay nangyayari sa iyo dahil sa mga magagandang bagay na nagawa mo sa nakaraan. At ang mga masasamang bagay ay nangyayari sa iyo dahil sa mga masasamang bagay na nagawa mo sa nakaraan. Ngunit ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng biyaya, hindi ng karma. Kung nakuha mo ang nararapat sa iyo, wala ka dito sa mundong ito. Karapat-dapat ka bang ipanganak? Karapat-dapat ka bang makakita ng mga kulay at makatikim ng mga lasa? Karapat-dapat ka bang mapatawad? Hindi. Yan ay ang kaloob ng Diyos. Ang sabi po sa Luke chapter 2 verse 10, ang sabi po ng mga anghel sa mga shepherds, Don't be afraid. I bring you the most joyful news ever announced, and it is for everyone. Ito ang unang pampublikong announcement ng kapanganakan ni Jesus. Para kanino ang announcement na ito? Para sa lahat. Iyon ay nangangahulugang mga tao mula sa iba't ibang lahi. Bawat reliyon, bawat katayuan sa ekonomiya, at bawat kultura sa buong mundo. Nang ipahayag ng mga anghel ang mabuting balita ng Pasko, walang mga conditions or limitations. Walang mga kondisyon kung sino ang makakarinig at tumugon sa mabuting balita. Totoo rin yan ngayon. Ang Pasko ay para sa lahat ng tao dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tao. Think about this, my friend. Sa anong mga paraan ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa iyo? I'm sure naranasan niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Can you mention kung sa paanong paraan ipinakita niya ang kanyang kabutihan? Pangalawa, think about this, my friend.
Ano ang tungkol sa iyong sarili na sa tingin mo ay maaring humadlang sa Diyos sa pagpapakita ng kanyang kabutihan sa iyo? Hilingin sa Diyos na tulungan kang higit na maunawaan ang kanyang pag-ibig upang mabuhay ka sa kalayaan ng kanyang biyaya. At ang panghuli, think about this, my friend. Ang mabuting balita ng Pasko ay para sa lahat. Sino or kanino mo kailangan sabihin ang tungkol sa mabuting balita ngayong linggong ito? Have a great day, my friend. At huwag mo kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.